Namatay sa pamamaril ang isang lalaki matapos na may makaalitan sa isang bar sa Cebu City. Ang biktima na pag-alamang dati nang nakulong dahil sa iligal na droga. Nagbabalik si John Arowa. Nasa pool sa CCTV ang van na yan na humaharurot sa General Maximum Avenue sa Cebu City kaninang madaling araw. Pagdating sa stoplight, sumiksik ang van sa hilera ng mga motorsiklo. Dito na bumaba ang isang lalaki mula sa van at sumugod sa motorsiklong hinahabol pala nila. Binaril ng gunman ang biktima pero nakatakbo pa ito. Agad namang bumalik ang suspect sa van para habulin ang biktima. Pero di na nakalayo ang 21 anyos na biktimang si John Mike Semblante. Natagpuan siyang nakahandusay sa gilid ng kalsada dahil sa tama ng bala sa tagiliran. Sa lugar na ito natumba ang nakamotorsiklong biktima. Pauwi na sana kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit sinundan pala sila ng kanilang mga nakaaway sa bar at dito na naabutan at pinagbabaril. Naisugod pa si John Mike sa ospital pero binawian na ito ng buhay bago pa man siya abutan ng kanyang ina. Wala naman daw maisip si Nanay Cecil na gustong manakit sa kanyang anak. Wala po kaming ibang hiling na sana matulungan nila kami na makita yung bumaril sa anak ko kasi masakit din po sa amin. Bilang isang ina, ang pinakamasakit yung mawalan ka talaga ng anak. Sana may kabalok, wala na juga. Sakit man sa amuha. Naplakahan na at nakilala na ng mga pulis ang may-ari ng van. Base raw sa backtracking ng mga CCTV sa lugar, may 4 pang kasama ang suspect sa van. Meron na tayong mga persons of interest. At the same time, meron na rin kaming mga place na possible na nandun sila. So, currently may mga tracker po tayo ngayon na nagpa-follow up sa mga lugar na kung saan sila ngayon. Dati na raw nakulong ang biktima dahil sa kaso ng iligal na droga, kaya di nila isinasantabi ito bilang posibleng motibo ng krimen. Patuloy pang tinutugis ang mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arowa, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.